nag-aantabay natin dito, halat lahat nag-aantabay. Pero surprisingly, Faye, walang movement na sa loob ng bus. So hindi nga kagaya ng sabi ko kanina na hindi malaman kung buhay pa yung mga hostages patapos yung sunod-sunod na putok na galing sa loob ni Captain Mendoza na nagbanta na papatayin yung mga hostages niya. Pag hindi niya pinakawalan yung mga hostages o yung kanyang kapatid na hawak ng mga pulis, mukhang nakita niya sa TV. Ito, pinagbabasag na lamang ng pulis yung ilaw sa harap ng bus. Oo, ito. Nakaantabay pa rin ito mga SWAT operatives ng NPD. 15 katao ito, napaligiran yung bus. Walang movement sa loob, hindi pa rin malaman kung kumusta na. Ayun, mukhang may ganting putok, may isang putok na narinig naman tayo. Mukhang galing ito sa 45 caliber pistol, mukhang mahinahinang putok ito. Oo. Ayan, may mga gumagalaw na SWAT na paikot-ikot sa bus. They are trying to find a way kung paano sila papasok dito sa loob ng bus, Faye. Kasi nga naman they tried the windows, yung dalawang bintana, minaso nila, hindi mawasak, hindi matibag. They tried the doors, pinalo na nila, minaso na nila yung pinto, hindi naman magiba yung pinto. Nagpapapalo nila, minaso nila yung harap ng salamin, hindi rin naman mabasag. So there is no way. Bas pala talaga namang yung salamin nito hindi basta-basta makasag, plastic at saka salamin. Kaya so medyo matibay ito, Faye, itong nasabing bus na ito. So ito nga, I just do not know kung ano na ang pinag-uusapan ngayon sa Tactical Operations Center doon sa PCP, which is about 50 meters away dito sa bus, kung ano na ang aksyon ni General Tibay, maging nung chief negotiator na si Colonel Yerba. Wala pa tayong balita sa kanila. Ito, patuloy ang pag-antabay natin, Faye, dito at pilit na pinapasok ngayon ng SWAT, and they've been doing it for about 15 to 20 minutes now, Faye. And I understand kung how much they're frustrated at this point dahil hindi sila makapasok, hindi nila ma-neutralize yung tao kung yung ay buhay pa, hindi nila ma-retrieve yung mga katawan kung may mga namatay man doon o yung mga sugatan, hindi malaman. There is no idea or news at all. At tanging yung driver lamang na tumatakbo kanina, sabi niya may mga patay sa loob, pero kaagad dito na isinakay sa mobile ng MPD at diniretso doon sa PCP station about 50 meters away sa left side ng bus malapit sa Manila Hotel. So eto tayo, stalemate ngayon ang tawag dito, Faye. Hindi gumagalaw yung SWAT, may mga ilang movements yung SWAT, bumalik na naman doon, pero wala tayong naririnig na putok, walang ganti na putok, walang putok galing sa loob. Ito yung ilang mga pulis ng mobile nakaantabay dito sa labas, nag-aantay at position dito sa bus about 25 to 30 meters away from the bus. Nakaupo na itong mga SWAT na ito at naka-ready na itong baril nila, pero wala pa rin, surprisingly, Faye, hindi pa rin nagpaputok itong si Captain Mendoza mula sa loob sa mga oras na ito. Very, very surprising. Hindi ko maintindihan kung bakit. Usually kasi ang tendency pag pinapasok ng SWAT, either you have to give up or you have to fire back, pero walang fire back, wala tayong narinig na putok galing sa loob after nung sunod-sunod na putok kanina. And then ngayon may pumutok na siya kanina ng dalawang putok nung umakyat na itong isang pulis na SWAT, ay hindi pinaputokan niya, pero ngayon wala na putok na maririnig tayo dito sa nasabing bus. So patuloy natin ang antabayan ito, Faye. Mukhang stalemate itong SWAT dito, walang movement. Ito po si Paolo Bejones sa Public Kay Probias at patuloy pa rin ang special coverage ng News 5 dito sa hostage-taking drama sa Quirino Grandstand. Ang SWAT ay lumusob na sa bus at nakita po natin kasi lukuin sila na sa may tabi at pilit na winawasak ang pinto at nakapansin-pansin na yung pinto na yan ay may katibayan. Kasama natin si Erwin Tulfo, nasa site ngayon. On location siya, about 50 meters away, nag-uulat.
ginagamitan ng maso yung pinto at pati yung likod ng bus hinahampas na rin pero hindi pa rin makapasok ang mga SWAT